Bakit tinatawag si Jesus na Logos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Jocelyn Joaquin, Denia Ford, and Brenda Apostol. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay Jesus, the Word, Logos. So, ang tanong po natin, bakit ba tinatawag si Jesus na Logos? Now, bago po ako magpatuloy, gusto ko pong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na natapos yung A to Z na mga seminary topics na na tinalaki natin itong mga nakaraan simula January 1. So, ngayon pong December 1 hanggang katapusan ng buwan na ito, yung series po natin ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga titles ni Jesus o mga pangalan ni Jesus o yung identity ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa po, Jesus, the Word, Logos. Ang tawag po sa Panginoong Hesukristo, isa sa mga, makikita natin sa Bible, na si Jesus Christ is the Word, the Logos. Now, dati hindi ko maunawaan to hindi ko maintindihan bakit ba tinatawag na Logos si Jesus sa Bible. At natuklasan ko na lang ito sa seminary na. Tapos doon ko lang nalaman na Logos pala si Jesus. He is the Logos of God. So, Jesus as the Logos means He is the eternal and divine Word through whom God reveals Himself before creation existed. The Word already was fully God, perfectly wise, and actively speaking life into all things. As the Logos, Jesus shows us God's heart, God's truth, and God's plan of redemption. He is not merely a messenger of God's Word. He is God's Word made known. The ultimate revelation of who God is and how He saves. So, saan po ba natin makikita sa Bible yung Logos? Jesus is the Logos. Makikita po natin yan sa John chapter 1, verse 1 to 3 hanggang 14. So, dito po sa devotion natin na ito, mas mauunawaan natin, sino ba si Jesus? At yung goal po natin sa mga devotions natin ay, makahakbang tayo. Bawat devotion, makahakbang tayo ng isang hakbang, kahit isang hakbang lang, papalapit sa ating Panginoong Hesukristo when it comes to knowing Him. Kasi gusto nating makilala, sino ba si Jesus? Si Jesus nag-alay ng buhay sa atin. Sino ba siya? No? We want to know Him. At makikita po natin sa New Testament, yun talaga yung desire ng mga Kristiyano nung unang panahon. Yun yung desire ni Apostol Pablo, I want to know Christ. I want to know Him. And I hope yun po rin yung desire natin. Yun din yung pinakamalalim na, pagnanais natin sa ating puso. Lord, I want to know You. Gusto ko tang makilala. So ako po, naunawaan ko lang si Jesus as the Logos sa seminary na. And na-appreciate ko talaga. Kala ko si Jesus pinanganak lang sa New Testament. At, si Jesus, makikita mo lang siya nung pinanganak siya. Pero, nasaan siya nung hindi pa siya pinapanganak, no? Marahil yung iba sa atin hindi pa natatanong yun, no? Akala lang nila si Jesus pinanganak and yun na yung simula ng kanyang existence. Yun na yung simula ng kanyang buhay. Pero makikita natin sa Bible na si Jesus Christ nandun na bago pa siya ipanganak. Kasi nga si Jesus, He is God who became a human being. Kaya po si John, gusto niyang ipakilala sa mga tao sino si Jesus. Gusto ko ipakilala ni Juan nung sumulat nito na si Jesus hindi lang siya basta pinanganak and yun na yun. Sa halip si Jesus nandoon na simula pa. Kaya sabi ni John para sa mga bumabasa nung kanyang sulat nung ebanghelyo ni Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung word po rito si Jesus. Sa Greek po niyan ay Logos. In the beginning was the Logos, and the Logos was with God, and the Logos was God. He was with God in the beginning.
So yung He, si Jesus yan, siya yung Word, siya yung Logos. Kasama niya na yung Diyos simula't simula pa. He was with God in the beginning. Magkasama na sila ng Diyos Ama. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Sa pamamagitan niya nalikha lahat ng bagay at walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung word daw, yung logos, siya ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Kasama na siya ng Diyos Ama. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala si Kristo ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Napaka-powerful nitong mga talatang ito. So ito po yung unang katuruan natin ngayong araw. Jesus is the Word, the Logos. Number 1 po, the Word, Jesus is God. So para doon sa bumabasa, kasi sinulat to ni Juan para ipaliwanag sino ba si Jesus. So dito pa lang mauunawaan na ng mga tao na si Jesus hindi siya ordinaryong tao. He is God. The Word is God. So sabi rito, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So dito ini-introduce ni Juan na si Jesus, He is the Son of God. Kaya po pag binasa niyo po yung Book of John, ang pinaka-tema po nito ay ipakilala si Jesus bilang Son of God. Magkasama na sila ng Diyos Ama sa simula't simula pa. Sabi dito, ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Yung Diyos Ama at Diyos Anak magkasama na simula't simula pa. Pangalawa po, the Word is the agent of creation. Yung Logos o si Jesus, siya yung agent of creation. Ibig sabihin, lahat ng nilikha, hindi malilikha kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po rito sa verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kaya po yung importansya po nito ganito. Ibabalik po tayo dito sa Genesis chapter 1. Kung naalala nyo po sa Genesis chapter 1, yung Diyos lumikha at lahat ng nilikha niya, sinabi niya lang. Sinabi niya, malikha yung araw. Malikha yung buwan. Malikha yung planetang Earth, no? Malikha yung mga bituin. Malikha yung kalawakan, yung tubig, mga ibon, mga hayop. Nagsalita lang siya. At sa pamamagitan ng salita, nalikha lahat ng bagay. So sinasabi ni Juan, alam niyo ba yung salita na yon? Sa pamamagitan ng salita, nalikha lahat ng bagay, yung buong universe. Si Jesus yon. Nung nagsalita ang Diyos, nalikha lahat ng bagay, at yung salita na yon, si Jesus. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ng salita, at kung hindi nagsalita ang Diyos, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So, pag sinabi nating agent of creation, through Jesus, all things were made. Makikita niyo rin po yan sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas. So, Jesus is the agent of creation. Nakamangha, no? Kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, hindi malilikha lahat ng bagay, buong universe. Kasi po, nilikha ng Diyos Ama ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng anak. Through the Word. Pangatlong katuruan po, the Word became flesh. So, inintroduce na ni John dun sa mga tao. Alam niyo ba yung salita na yon, nakasama na ng Diyos simula't simula pa? Yun yung Son of God. Yun yung nagkatawang tao. Kaya po, pag binasa niyo yung John chapter 1, pag tumalong kayo sa verse 14, sabi rito, the Word became flesh and made His dwelling among us. Yung salita, naging tao, nagkatawang tao, at nanahang kasama namin. Nakausap namin. Nakadaumpalad namin. Yung Word of God, yung Logos, nagkatawang tao, ipinanganak, nakasama namin, nakasabay namin kumain. Nakita na ang aming mga mata. Nayakap namin. And this we proclaim to you. Nakakamangha, no? Sabi dito, at naging tao ang salita, at tumahang kasama namin,
At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Bitin na bitin yung devotion natin, di ba? Parang amazing. Kung tatalakayin natin to at pag-uusapan pang habang buhay The Word became flesh. Unang application po mga kapatid. Grow in your relationship with Jesus. Si Jesus po, bumaba, nakipagrelasyon sa atin. In fact, gusto niyang ipanumbalik yung relasyon ng tao at ng Diyos. So, gusto ng Diyos relationship. Ginawa ng Diyos, sa pamamagitan ng anak, yung Diyos nagkatawang tao upang makasama natin. Makadaumpalad natin. Makamayan natin. Mayakap natin. So, gusto po ng Diyos relationship. God is a very relational God. Grow in your relationship with Jesus. Lumago tayo sa ating relasyon sa Kanya. Na paano tayo lalago sa ating relasyon sa Kanya? Yan po yung dahilan kung ba't yung series natin ngayong buwan ay patungkol sa kung sino si Jesus. Who is Jesus? Kaya po asahan nyo na this month, lalago tayo sa pagkilala sino ba si Kristo. Si Kristo hindi siya yung basta pinanganak lang at doon nagsimula yung buhay niya. Simula pa kasama siya ng Diyos Ama at nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At yung Diyos na yun na nagkatawang tao, ang gusto niya, relationship. Gusto niya magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo at sa akin. Gusto niya na maka-fellowship natin siya. Kinakausap natin siya, nananalangin tayo, sinasamba natin ang Diyos, pinapapurihan, at araw-araw, siya yung laman ng ating puso't isipan. Grow in your relationship with Jesus. Pangalawa po, fellowship with Jesus in His church. Yung fellowship po, ito po yung nagpapalakasan tayo sa pananampalataya kasi nagkikita-kita tayo mga mananampalataya and we fellowship with Jesus. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, whenever you have fellowship, I am with you. Lagi akong kasama ninyo. Kaya nga meron tayong Lord's Supper Sa Lord's Supper, doon talaga sinasabi ng banal na kasulatan na, every time you do this, I'm with you. I'm fellowshipping with you. Sabi po sa 1 John chapter 1, sulat pa rin po ito ni Juan, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, yung nakita namin, we have looked at, and our hands have touched, nahawakan namin, si Jesus, He is the Word of life, at siya yung pinoproklama namin sa iyo. The life appeared, we have seen it, and testify to it. And verse 3, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you may also have fellowship with us. So meron talagang fellowship. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Yung fellowship po na yan, every time na kasama mo yung kapwa mong mananampalataya sa small group, sa tuwing Sunday, you are fellowshipping with Jesus. Naipag-fellowship ka rin sa ating Panginoong Jesucristo because the church is the fellowship of Christ. Hindi pwedeng wala kang church, no? Hindi pwedeng wala kang small group na kung saan lumalago ka sa pananampalataya. Pangatlo po, proclaim Jesus to the world. Iproklama natin, pakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo sa mga kamag-anak natin, sa ating mga kapamilya. Huwag tayong papayag na hindi nila makilala yung Kristo na nakilala natin. So, ngayong araw po, tanungin natin, sino ang mga kamag-anak natin, mga kaibigan, na kakausapin natin patungkol kay Kristo. Now, para po sa ating discussion, what are the ways you can grow in your relationship with Jesus? Ano-ano mga kaparaanan ang pwede mong gawin, kagaya ng pagbabasa ng Bible, no? Fellowship, para ikaw ay lumago sa iyong pagkakilala kay Kristo, sa iyong relasyon kay Kristo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, I thank you for revealing yourself through Jesus, the eternal Word. When my heart feels restless or confused,
Remind me that your Son is the perfect expression of your wisdom, truth, and love. Teach me to listen to His voice, trust His leading, and rest in His authority over my life. Help me delight in your word each day and reflect it in my actions, words, and decisions. Strengthen me to live in your light and share it with others. I offer my gratitude and surrender to you. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Josefino na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po ay may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.